Tahasang pinangalanan ng mag-asawang Diskaya ang mga dati at kasalukuyang kongresista na umano'y kumikickback sa mga flood control projects. Pati sina House Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico na nagpapagamot sa Amerika, iniuugnay rin. Narito ang report ni Mean Los Baños. Laglaga na! Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, may pasabog ang mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya. Ibinulgar nila ang mga pangalan, posisyon at presyong kailangang ibayad daw kung gustong makakontrata sa DPWH. Tinatayang 10% hanggang 25% na SOP umano ang hinihingi sa kanila ng ilang mambabatas at opisyal ng DPWH kapalit ng maayos na pag-release ng kanilang mga proyekto. Binanggit sa pagdinig ang mga kongresistang sina Pasig City Representative Roman Romulo, 4 na kongresista ng Quezon City na sina Arjo Atayde, Patrick Michael Vargas, Marivic Copilar at Marvin Rillo. Nagbigay din daw ng kickback ang mga Diskaya kina Representative Jojo Ang, Representative Nicanor Briones, Representative Marcy Chodoro at iba pa. Kasama rin ang ilang dating kongresista at mga opisyal tulad ni Terence Calatrava. Gayun din si Engineer Henry Alcantara na nauna nang napatunayang guilty sa ghost project sa Bulacan, pati na rin ng iba pang district engineers. Dagdag pa ni Curly Diskaya, ginagamit daw ng ilang kongresista at DPWH officials ang pangalan ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico at House Speaker Martin Romualdez tuwing humihingi sila ng komisyon. Ang sinasabi, buong 25% ng kickback ay ibinubulsa umano ni Nako at Romualdez. Hiwalay pa raw ang ibubulsa ng mismong kongresistang kausap ng mga Diskaya. Ang pinakamalaki raw na nabigay ng mag-asawa ay 30% ng kontrata para kay Congressman Romulo, na kilalang kaalyado ni Pasig City Mayor Vico Soto, na matatanda ang nakalaban nitong eleksyon ni Sara Diskaya. Kahit naman daw walang papel o resibo ang umano'y kickback, meron pa ring patunay ang mag-asawa. Meron po kaming voucher. Ang voucher po namin, ledger po pala. Ledger lang po yan sa office namin. Pero siyempre po, pag pinapirma po namin sila, hindi sila pipirma doon. Kumbaga, para matandaan lang po namin na nung panahon na to at araw na to, nagbigay kami ng ganitong halaga. Kasunod ng mga isiniwalat nila sa Senado, handa raw ang mag-asawang Diskaya na maging state witness. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan. Huwag silang mabahala at nakahanda naman ang ating kagawaran. Kailangan po mapatibayan natin na ang mga nag-a-apply ay hindi most guilty. Ibig sabihin, guilty ka, ngunit hindi ikaw ang pinaka-guilty. Pero kasabay ng tapang, meron ding takot, lalo't may mga nagrarally sa kanilang ari-arian. Kung meron mang bulletproof yung sasakyan ninyo na yung magaganda sasakyan, gamitin na ninyo. Sa dami na pagbaba sasakyan ninyo yan, ngayon dito, gamitin ninyo. Because I'm very much concerned sa iyong security. Aambusin kayo, tapos ituro doon sa mga congressman, gulo na ang Pilipinas. Baka magiging Indonesia tayo nito. Kaya mag-ingat kayo. Sabi naman ni Sara Diskaya, dati raw nilang nilabanan ang sistema. Pero sa halip na matigil ang katiwalian, lalo silang pinilit na sumama sa kalakaran. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Ang ilan sa mga opisyal ng DPWH, gaya ni na Regional Director Virgilio Eduarte at Engineer Henry Alcantara, itinanggi ang mga paratang. I respectfully deny po na may tinanggap po ako galing sa kanya. I did not receive those percentage. So, that's all, sir. Pero ayon kay Curly, ilang araw lang ang nakalipas, ibinalik pa raw ni Virgilio ang kanyang 25% plus parking fee. Sa kabila ng sinasabi ng mag-asawang Diskaya na may sistema ng pangingikbak para makakuha ng kontrata sa DPWH, ayon naman sa ilang kontratista na humarap din sa pagdinig ng Senado, wala naman daw silang binibigyan ng komisyon sa kahit sinong kongresista o DPWH officials.